Ayan, magandang araw po sa ating lahat. And my name is Lawrence and this is Kuya Lawrence Talks. By the way, sa umagang ito po, ang ating tatalakayin, pag-uusapan ay ang madalas na katanungan na nare-receive ko sa mga kapatiran. Either bago lang or matagal na sa kanilang Christian journey. And ito katanungan, sabi is Kuya, paano ba malalaman kung saan ka tinatawag ng Diyos? Paano malalaman yung purpose ng Diyos sa buhay mo? Sa akin yung personal yung personal experience ko regards to that topic. Ang una ko kasing inalam during nung baguhan pa lang ako sa Christian journey ko is yung pagbuklat ng Bible. And sa pagbuklat kasi ng Bible, ang Bible is very kung hindi mo kung mahina yung pangunawa mo, ang hirap niyang gamitin, ang hirap niyang aralin. Ang Bible is meron siyang book, chapter and verses. So yun yung una kong inaral. Tapos after ko nun, nung medyo nung naintindihan ko na kung paano yung verses, yung chapter, yung book, doon ko na inumpisahan na basahin naman, aralin yung Matthew, Mark, Luke and John. Ngayon through these verses, kasi siya yung etong na to, ang diin niya yung karanasan ng disciples kay Jesus. And during that time nung dahan-dahan naintindihan ko, ang verse na sa akin na mas naintindihan ko yung intimacy ko kay God is yung verse na I know my sheep and my sheep knows me. Doon sa talata na yun, ang tinatalakay niya it's a relationship between a sheep and a shepherd. So sa akin, along the way during my Christian journey, ito yung isa sa iniintindi ko na talata. And along the way, bukod sa pagre-read, natutunan ko rin na kung paano yung manalangin na ang way of prayer mo is through your heart. Na habang nagwo-word ka kasi, it changes your yung puso mo sa yung isipan mo. And hindi mawawala yung yung pag nagpe-pray ka, hindi mawawala yung leading and conviction ni Holy Spirit. So yan yung naging yan yung naging basis and guidelines ko along along the word and yung sa prayer ko. Tapos after kong matutunan tong word saka prayer, ang sumunod sa akin na question is paano bang ma-equip on a ministry? Saan ba ako marunong? Saan ba ako capable? Saan ba ako effective kung halimbawa man na i-commit ko yung sarili ko? So along the way na natutunan ko to by word and prayer. Ang next na in-identify ko kung saan ba ako marunong. So ang first ministry ko, nagsimula ako sa pagwawalis-walis, pagliligpit ng chairs after ng church service. Tapos so yan yung first ministry ko na undergo, since wala pa akong masyadong hindi pa ako ganoon karunong mag-pray, hindi rin ako ganoon karunong sa verses, hindi pa ako ganoon ka-familiar. So yun yung nagsimula ko. Tapos until such time na dahan-dahan na unti-unti natutunan ko naaral ko na yung verses, kung yung kanya, kung yung references niya, kung yung gusto niyang i-emphasize pagdating sa topics, ganyan. So eventually natutunan ko yun. And ang sumunod naman na inaral ko kung paano halimbawa nag-evangelism ka. Ano yung
ano yung verses na kwan na magiging relevant sa kanila na pwede mong gamitin or i-quote na during the evangelism. For example, kung ang gamit mo is along evangelism, pwede kang gumamit ng John 3:16, ng yung Romans, yung sa Book of Romans na all fall short for the glory of God. And pwede mo gamitin yung 1 John 8 and 9. So, yung verses na yun, na sa isip ko na ito way of evangelism ko for the people na na-encounter ko. So eventually naging tatlo na naging ministry ko. Nung natutunan ko yung evangelism, in-exercise ko yung sarili ko na kung paano dapat mag-speak out, kung paano humarap sa tao. And so yun po ang naging yun ang naging third ministry ko. Tapos along the way na-exercise yung vocal yung way ko makipag-communicate sa tao. Ang sumunod na aside from evangelism, na natutunan ko rin along the way, marunong pala ako mag-counsel ng tao. And itong counsel na to is yung pagharap mo sa tao, tapos meron kasing iba't ibang scenarios ito eh. Pwedeng private concern, pwedeng masyadong seryoso. And dapat dito sa itong ministry na to, medyo nasa edge ka pag ito kinumit mo, kasi itong ministry na to very sensitive, na hindi pwedeng lumabas sa tao. It's just between you and yung kinounsel mo. So yun ang yun ang pang-apat ko na ministry. Then yung fifth ko, yung dito sa inside church naman, natuto akong natuto akong dahil sa pagiging naging vocal na ako, natuto na akong magsalita and makipag-communicate sa tao. Ang next na nilagay sa akin is mag-handle ng isang core group. And etong core group na to, dalawang ina-handle ko. Yung dalawang mas bata sa akin. And mostly kapag yung ang trabaho ng nagli-lead ng core group is after ng preaching, meron kaming slight na few minutes na get together ng group na nakatoka sa akin. And pag-uusapan namin yung natutunan namin, kung ano yung nakuha namin na may impact sa heart namin along the preaching. Kasi every Sundays ganun yung activity ng church namin. So ang kagandahan doon sa doon sa part na yun, doon na exercise yung yung pagiging vocal ko, and yung kung paano makinig sa sa tao. Kasi along the core group talk namin, kukumustahin ko rin sila, alamin ko rin kung ano yung kalagayan nila, kasi most of the time outside the church may mga pinagdadaanan rin yung mga yung mga hinahawakan mong hinahawakan mong core. And doon ako sobrang natututo, doon ako nagiging sharp na yung listening skills ko and yung talking skills ko na develop. So actually hindi ako dire-diretsong magsalita or talagang ang ko is nilalaan ko muna ng panahon na pakinggan yung core ko itself. So yun yung namin, pag-uusapan yung topic na yan, and after nun pakikinggan ko yung side sila, kung ano yung side nila. Then mag-prepare kami after that. So yun ang fifth ministry ko. Tapos aside pa doon,
ang isa pa sa natutunan ko along the way nang nagko-comment ako on a ministry, itong media. Ano ako diyan dito. Inaral ko yung kanya. Yung kung paano ang slides, kung paano ang takbo ng ng PowerPoint. So along my journey dito. Hindi necessary na isa lang yung ginaganapan ko. Kumbaga along my journey, ang dami kong learnings, dami kong natutunan na pala ako. Skill pala ako sa mga ganito. Hindi ko in-expect or hindi ko na-imagine na ang dami ko palang pwedeng gawin when it comes to ministry setting. So, ang gusto kong i-highlight or i-bottom line na itong ministry na to is very wide, and yung calling of God na sinasabi kapag yung the day na na-save ka, kapag yung sa tuloy-tuloy na pag-aaral mo ng Word of God or pagbabasa, magiging familiar ka sa presence ni God, magiging familiar ka kung paano siya mangusap sa'yo, magiging familiar ka kung saan ka ba effective. And to be exact to answer this question, ikaw lang rin kasi ang makakaalam ng saan ka ba effective, saan ka ba pwede gamitin, saan ka ba marunong, saan ka ba skilled, and saan ka merong pakiramdam mo, strength mo yung ministry na yan. So siguro best thing to answer this question is kung unang gawin mo, pa-pray mo, sabihin mo God, saan mo ko gustong saan mo ko gustong ilagay, saan mo ko gusto gamitin, and mag-submit ka ng sarili mo along the prayer. Tapos after mo mag-pray, ang isunod mo word, maging familiar ka kailangan mo maging familiar sa presence niya, sa voice niya through Word of God. Tapos after niyan, ayun na, i-recognize mo na, alamin mo na saan ka marunong, saan ka ba skilled, doon ka magsimula. Tapos along the way magiging pag nasanay ka na sa presence of God, and pag nasanay ka na sa word, magiging familiar ka na sa directions kung saan kanya gusto gamitin, kung saan kanya ilalagay. Kasi dito, ito kapatid, walang shortcuts, walang ibang way to recognize the call na between you and God lang. Walang ibang way. Makakarinig ka ng direction siguro from other ministers, pero walang ibang way to recognize kundi yung kay God, kundi sa through word, through prayer, through conviction of the Holy Spirit. Yan ang ko sa'yo. So I hope na nasagot ko yung katanungan na yan, and nawa malinaw po sa inyo na ang tawag ng Diyos hindi po pare-pareho. Merong tinawag ng Diyos sa hindi mo gusto na field, meron din yung tinawag ng Diyos sa yung desire of the heart mo. Ang gusto ko halimbawa dito is si Moses. Siya dito. Sample lang ito siya. Ang pinapagawa sa kanya ng Diyos is ilabas niya yung Israelites sa Egypt, and during that time ang conversation niya kay God is dito kung bakit siya kung iintindi mo ng gusto yung situation ni Moses, nagda-doubt siya na bakit ako yung gagamitin mo na ilabas yung Israelites, sino ba ako? May doubt tayo na ganun kung minsan, and minsan yung doubt na yan kasi ang basis natin, personal strength natin,
Pero ang bagay na gustong i-emphasize o i-highlight dun ni God, hindi ka naman pupunta dun na on your own eh. Ako yung nagtawag sa'yo dun. Ako yung naipapagawa sa'yo kung bakit may lalabas ang Israelites dyan sa lugar na yan. So, similar po sa ano yan. Similar po siya sa tag dito sa Call of God na hindi ultimo yung tag dito. Yung assignment na paglalagyan sa ni God gusto mo or yun yung desired ministry mo. So to make it para lang maging klaro, isa po yun sa magandang illustration ng kung ano ba yung kung saan ka ba gustong ilagay ni God. So yun. Tapos another thing is yung tag dito. Yung naman yung kay Isaiah naman. Si Isaiah is tag dito. Yung way niyang magsalita according to word is hindi maganda yung kanya. Siguro ang possible na illustration niya, baka nagmumura. And yun mabad word siguro, mabad mouth. So yun yung niya. Pero sa kanya, ang nakakatuwa na doon sa part ng scripture niya na tag dito. Na nasabi niya is here I am, send me. Yun yung gusto niya. So merong parts of it na along the way na sa ministry commitment pwedeng yung ipipresenta mo yung sarili mo on things na marunong ka, on things na capable ka. And hindi po yun malabo na baka doon ka nga gustong ilagay ng Diyos para magamit, and baka yun po yung purpose talaga ng buhay mo. So ayun po, etong 2 illustrations na ginamit ko, I hope na mas maging klaro pa. Mas maganda po kung kayo mismo babasahin at aralin yung mga buhay nila. Kung meron akong mali doon sa pagkaka-illustrate ko, kindly aralin niyo na lang rin po mismo yung mga kwento ng buhay nila. And yun lang po, hanggang rito na lang po yung topic ko para sa sa content na sa episode na to. And God bless you po. Nawa matagpuan mo kung saan ka talaga nais na gamitin ng Diyos, kung saan niya tinatawag. God bless you.